Open your Bibles to Second Chronicles chapter 7 verse 14. Ikalawang Kronika chapter 7 po, kabanatang 7, talatang 14. Alam ko po na ito ay favorite verse ng marami. Madalas nyo itong marinig. Subalit ngayon po ay pag-aaralan natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa passage na yan. At ipapakita ko po sa inyo, bakit ba ito binanggit ng Panginoon kay Solomon, kay Haring Solomon. Okay po? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, dalangin ko po na bigyan niyo po ito ng kaliwanagan. Ang mga talatang ito na aming pag-aaralan sa umagang ito ay maging paalaala sa amin at maging aware kami sa mga sinasabi nito. Kahabagan niyo po, Panginoon, ng iyong lingkod upang ma-deliver ang mensaheng ito ng may kaayusan, ng tama, Panginoon, at dalangin ko po na maunawaan namin na ayon sa tamang konteksto, Panginoon, ang sinasabi ng mga talatang ito. Salamat sa iyo, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa amin at mananampalataya po ako na kami po ay yung tutulungan at gagabayan upang maunawaan ang mga sinasabi ng passages na ito. Thank you, Lord, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Ikaw po ang siya maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang isang passage sa Bible, kapag ito ay kinuha at binasa nang hindi naaayon sa tama niyang konteksto o hindi nararapat sa kung paano siya dapat ginamit, ito ay magbibigay ng false hope o ng maling pag-asa sa mga tao na bumabasa. Ang mangyayari is, pwede niyong gamitin yan na parang pangako, minsan nagbibigay ng parang lakas ng loob. Pero ang katotohanan, ito rin ay maaaring magbigay ng maling pananaw sa ating Diyos. Kasi halimbawa, kinote ninyo yung isang passage at inisip ninyo na sinabi ito ng Diyos at inisip nyo na yan ay para sa inyo, subalit hindi naman pala, ang magiging tendency nito is magiging mali yung sinasabi ng passage na yon at walang katotohanan dahil hindi ito magiging effective sa inyo. Yun yung problema. Yan ang nangyayari lalong-lalo na sa mga passage katulad ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Okay? Kung nanonood kayo sa GMA News TV, sa Channel 11, nung programa ni Eddie Villanueva na Diyos at Bayan, hindi pa ako nakapanood ng programa na hindi binanggit itong 2 Chronicles 7:14. Lagi niya itong binabanggit ni Kata Inocencio or ni Eddie Villanueva, lagi niyang kino-quote to quote para ipakita na ang Pilipinas ay may problema at kailangan ng Pilipinas na magsisi, sumuko sa Panginoon, talikuran, especially ng ating gobyerno, talikuran ang mga kabuktutan, ang korupsyon sa gobyernong ito. At laging kino-quote 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ngayong umagang ito, ititingnan natin, dadalhin ko kayo, magba-back to the past tayo, hindi back to the future. Magba-back to the past tayo, babalik tayo sa panahon kung saan ang Haring Solomon po ay bagong hari pa lang. Okay? Imagine ninyo na wala pang templo sa Israel. Ang Israel ay isang mayamang lugar kung saan natapos na at ang Haring David ay namatay na. Tapos na ring ordinahan o i-anoint ang bagong hari, which is si Haring Solomon. Katatapos lang ng gulo. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng gulo between sa kung sino ang maghahari pagkatapos ng Haring David. Dahil yung kanyang mga anak ay nagkaaway-away. Okay? Ilan sa kanyang anak ay nagkaroon ng revolusyon, ng revolt, para agawin yung trono sa kanya habang siya nabubuhay pa. Subalit, sabi ni David, hindi.
na ipangako niya kay Bathsheba na ang kanyang anak, ang anak ni Bathsheba, ang siyang magiging tagapagmana ng trono ni David, which is si Solomon. So tinupad ito ng Haring David at si Solomon ang siyang naging hari. At hindi naman nagkamali si David dahil itong si Solomon ay lumapit sa Panginoon because Solomon seek the face of the Lord when he became a king. Kung titingnan ninyo sa 2 Chronicles, tingnan niyo yung chapter 1, makikita ninyo na mayroong priority si Haring Solomon kung ano yung kailangan niyang gawin. Okay? Sa chapter 1 pa lang, pinakita that Solomon, chapter 1 verse 1, Solomon the son of David established himself in his kingdom, and the Lord was with him and made him exceedingly great. Ang Panginoon mismo ang siyang sumasamang lagi kay Solomon para maging mahusay siyang sa kanyang pamamahala. Pagdating ng chapter 2 ay sinimulan ni Solomon na i-build o itayo yung templong para sa Panginoon. Okay? Ang unang-unang project ni King Solomon is to build the temple of the Lord. O yung house of praise na tinatawag. O yung bahay ng pagsamba para kay Yahweh. So, kumuha si Haring Solomon ng mga magagaling na mga construction worker. Hindi ko alam kung DMCI ba yan, kung ano yung ginamit niya, o SMDC, o yung grupo nila Jojo, ang kinuha ni Haring Solomon para maitayo yung templo. Pero for sure, yung kinontrata ni Haring Solomon ay cream of the crop. Talagang pinakamagagaling at pinakamahuhusay. Okay? Naniniwala rin ako na kalooban ng Panginoon na bigyan ng karunungan that much si Haring Solomon kasi when he built the temple, he built it on details. Okay? Sukat por sukat. Metro por metro. Okay? Lahat ng bagay na detalye ay sinukat at inayon sa plano at dinisenyo na gusto ng Panginoon. Even the designs of the cherubims to the Ark of the Covenant, pati mga muebles, lahat po ng mga ito ay isinaayos at ginawa ni Haring Solomon ng tama. Kung mapapansin ninyo sa chapter 4, yung furnishings, binanggit dyan, cubit per cubit, it is all correct. Okay? The Ark of the Covenant was brought back to the temple. Pagdating ng chapter 5. Okay? Kaya nga, ganun yung kanyang kalooban na talaga maitayo yung pinaplano na temple. Okay? Pagdating ng chapter 6, punta kayo sa chapter 6. 2 Chronicles chapter 6. Sabi po dyan ng verse 5, actually binless ni Solomon yung kanyang mga nasasakupan. Kumbaga, nalugod siya at gusto niya sabihin na itong templong ito ay para sa ating Diyos. Ang sabi niya dyan, sabi ng verse 5, since the day, sabi raw ng Panginoon, since the day that I brought my people out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel in which to build a house that my name might be there. I chose no man as a prince over my people Israel. Ang sabi ng Panginoon, simula nung nilabas ko ang aking bayan, which is sino yun? Sino yung bayan niya? Israel. Simula nung nilabas niya out of Egypt, ang Israel, sabi niya, wala raw siyang napili na magtatayo ng wala raw siyang napiling magtatayo ng house ng Lord o yung sino yung magtatayo ng templo. Okay? But I have chosen Jerusalem that my name be there, and I have chosen David to be over my people Israel. Okay? So sabi niya, napili ko ang Israel para maging bayan ko at para makita nila na ang bayan kong yan, nandyan yung pangalan ko. It is an idiomatic expression that my name be there. Yung sinasabi na my name will be in Israel, ibig sabihin, ako ay sumasa kanila o sumasama sa kanila. Yun yung meaning ng idiomatic expression na my name will be with Israel. Okay? With them. Okay? Tapos pinili niya raw si Haring David para maging leader nila. Okay? Now, verse 7, now it was in the heart of David, my father, to build a house for the name of the Lord, the God of Israel. Nasa puso ni Haring David na gusto niya na magtayo ng templo para sa Panginoon. Ganon kalaki ang pag-ibig ni Haring David
sa kanyang Diyos para ipakita sa buong mundo na ang Panginoong tunay na Diyos ang siyang hari ng Israel na ito. Kaya itatayo namin dito yung templo na yon. Imagine niyo at that time, ancient time, time of the barbaric David, panahon kung saan si David ay pumapatay ng libo-libong katao at sinakop niya halos ang lahat ng mga nakapaligid sa kanila. Okay, tinalo niya yung mga nakapaligid sa kanila at walang tumalo kay David. At buong mundo, they bow dahil sa takot nila kay King David. Isipin niyo, if David would build a house that great for his God, what would you think ang iisipin ng buong mundo? Ano sa tingin niyo? Kung ang nakakatakot na si David, kinatatakutan ng lahat dahil siya ay warrior, matindi siyang manakop, tumatalo ng lahat ng sundaluhan ng kahit na sinong hari, ay magtatayo ng isang bantayog na templo para kilalanin ng buong mundo. Hindi ba napakaganda nun? Hindi ba wow? Kung nanood kayo ng Lord of the Rings, okay, lalo na yung Return of the King, yung last part ng trilogy ng Lord of the Rings. Okay, kung napanood nyo yun, ano pangalan ng king doon? Si Aragorn? Yung kanilang pinaka-pinuno, okay? Isipin niyo, halimbawa, ganun yung situation. Galing sila sa gera, tapos bigla silang magsasabi, "This is the temple of the King, the Most High." For sure, everyone will bow. For sure, everyone will follow Him. At lahat ng tao pupunta doon sa templo ng hari na yun. Why? Takot lang nila kung hindi. Pugutan sila ng ulo ni Haring David. Di ba? Subukan yung wag yung kilalanin yung Diyos ko, tingnan lang natin. Okay? That would be the feelings of all the people who would see that. But, ito yung malaking but dyan. Hindi laging tama o naaayon yung plano ng tao sa plano ng Diyos. Okay? Ang ganda ng intention ni David. It's so great, it's so noble. The intentions of King David is so great, glorious and wondrous. Pero, ang sabi dito, okay, verse 8, "But the Lord said to David my father, whereas it was in your heart to build a house for my name, you did well that it was in your heart." Ang galing ng nasa puso mo, sabi ni Yahweh kay David. "Nevertheless," sabi ng verse 9, "Nevertheless, it's not you who shall build the house, but your son who shall be born to you shall build the house for my name." If you would be David, it's a heartbreaking situation kasi ang ganda-ganda ng plano mo tapos biglang sasabihin ni David, ni God sa'yo, "No, David, it's not you who will build the house for me. It's your son." Okay? But David, because of his submission, he followed the Lord. Hindi siya nag-attempt. Ang sabi ng Panginoon, "It's not you." Okay? Naniniwala si David doon. Alam ni David yon at ganun kalaki yung faith ni David at hindi niya tinangkang gawin yon dahil alam niya kahit gawin niya, hindi siya magtatagumpay. Kahit kumuha pa siya ng pinaka-finest na mga construction group, okay? Kahit kuhanin niya pa yung pinaka-matitindi, kahit kuhanin niya pa yung Avida Group na napakamahal na sumingil ng real estate, okay? Hindi pa rin siya magtatagumpay kahit ano pa ang mangyari. Okay? Dahil hindi sinabi ng Panginoon na hindi siya. Okay? It is His Son. Okay? Ang sabi ng verse 10, "Now the Lord has fulfilled His promise that He made, for I have risen in the place of David my father, and sit to the throne of Israel. As the Lord promised, and I have built the house for the name of the Lord, and God, and the Lord, as the Lord of Israel, the God of Israel." Verse 11, "And there I have set the ark in which the covenant of the Lord made with the people of Israel." So in short, the house of the Lord was already built. Naitayo ang templo ng Panginoon. Ito si Haring David, si Haring Solomon, at sabi niya sa mga tao, "Heto ang katuparan ng sinabi ng Panginoon, na itayo ngayon ang templo." Wow!
Okay? This is the inauguration day of the temple. Isipin nyo na lang para kayong nandoon sa harapan ng templo. Tapos, nakabalot ng malaking-malaking tela yung harapan. Tapos, today is the inauguration day. May I present you the temple of the Lord. Pagbaba nung curtain, palakpakan. Woo! But is that enough na naitayo ni Solomon yung temple? The question is, will God acknowledge that temple? Kikilalanin ba ng Diyos yung templo na yon? Okay? Yan ang sinabi pagdating sa chapter 6, verse 18. Punta tayo doon. Sabi ng verse 18, but will God indeed dwell with man on earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built? Ito yung tanong ni Solomon, na sabi niya, yung earth nga hindi ka kayang i-contain eh. Hindi ka nga kayang ilagay ng earth sa kanyang sarili. Kasi ano ba ang Diyos? Excuse me. Ano ba ang Diyos? He's the one who created everything. If He's the one who created everything, paano siya i-contain ng kanyang creation? Diba? Paano siya mananahan dito? Paano siya mananahan dito? Lalo na sa templong ito, kahit na golden lahat ng wares doon sa loob na yan, lahat ng mga kandelaryo, alam niyo yung kandelaryo? Yung mga tayuan ng kandila, the ephod, all the utensils inside the temple are golds. Still, creation pa rin ni God yan. God will not be contained with this type of structures. Okay? Hindi makakontain si God. Okay? That's why Solomon prayed before the Lord. Kaya po siya ay nanalangin. And this chapter 6 is all about Solomon's prayer of his dedication to God. Sabi niya, Lord, this is the temple. Alam kong hindi ka pwede ditong manahan. Pero please, pwede ba? Samahan mo kami with this temple. Sa paanong paraan, sa tingin niyo? Alam niyo, yan yung problema ngayon ng mga nag-worship during the praise and worship time. Because they want God to be with them during the praise and worship. Which is very scary. Alam niyo ba yun? Na kapag ang Panginoon ay sumama sa atin during our praise and worship, we will all die. Mamamatay tayo. Kaya nga, buti na lang, hindi tayo talaga pinupuntahan ng totoong presence, as in yung presence talaga ni God. Katulad ng presence na ibabanggitin ko sa inyo dito, at katulad ng presence na nandoon sa Isaiah, chapter 6. Because when that happens, we will die. Because we are still human. At ang tanging panahon lang na hindi namatay ang mga tao na nakasama nila ang Diyos ay yung time na bumaba si Jesus Christ. Hindi namatay ang tao. You know why? Because God became man. Unless that will happen, mamamatay tayo. Kaya nga kailangan nating mapalitan yung ating katawan ng anong klaseng katawan? In glorified body. So that we can face the Lord, or else we will die. Okay? Kaya be careful, baka hinihingi nyo, Lord, gusto ko maramdaman ang presensya mo. Mamamatay kayo sa hinihingi nyo yan. Okay? Tandaan ninyo, when Moses asked the Lord, Lord, can I see your face? Ano sabi ni God kay Moses? No, you can't, lest you will die. Okay? You can't, lest you will die. So, anong ginawa ni God? Para maano? At sabi doon, tinakpan ng Panginoon yung mukha ni Moses. Tinakpan niya. Okay? Tapos, sa pinakita lang ng Panginoon kay Moses is his back. Yung likod niya lang. Glimpse lang yung nakita niya. Glimpse. Silip lang. Ganun pa man, hindi ma-contain ni Moses yun. Nung nangyari yun, he was so shocked nung nangyari yun. Okay? That is what is inside Solomon's mind. Paano ka mako-contain, Lord, dito sa templong ito?
Ikaw ay Diyos sa makapangyarihan, yun yung creation mo, hindi ka makontain, dito pa sa templong to. That's why he prayed. Okay, talon tayo, chapter 6, verse 22. No. Verse 19, sorry. Verse 19. Sabi dyan, "Yet have regard to the prayer of your servant and to his plea, O Lord my God, listening to the cry and to the prayer that your servant prays before you." Sabi niya, Panginoon, pakinggan niyo lang po yung aking panalangin. Ang sabi ni Solomon, nagsusumamo siya kay Yahweh. Sabi niya sa verse 20, "That your eyes may be open day and night towards this house." Pwede po bang bantayan niyo tong bahay na to? Pwede niyo po bang bantayan tong bahay na to? The place where you have promised to set your name, that you may listen to the prayer that your servants offer towards this place. The temple, mga kapatid, the temple's purpose, okay? The temple's purpose is not for the presence of God to be with them, but for the name of the Lord be shown all over the world. Ibig sabihin ganito, yung templo pong yan, hindi yan itinayo para kung saan magkikita ang Diyos at ang tao. Hindi ganon. Okay? Ang templo po itinayo para ipakita sa buong mundo na ang Panginoon ay nasa sa Israel. At ang templo po ay isang symbolism o isang sagisag, isang bantayog, isang monumento. Okay? Kung naalala ninyo, bakit may monumento ni MacArthur sa Leyte? Para ipaalala sa mga Pilipino that MacArthur was with them doon sa Leyte at tinupad niya yung kanyang pangako na I shall return. Bumalik siya sa Leyte. Diba? Bumalik siya sa Leyte. Doon niya tinupad yung kanyang pangako, I shall return. Ginawa niya. Kaya siya tinayuan ng monumento doon. Why was Rizal made a monument in Rizal Park? Bakit tinayuan ng monumento si Rizal doon sa Rizal Park? Doon kasi siya pinatay. That's why ang templo po ay ipinatayo ni King Solomon para ipakita that God is with us. His name is the God. He is the God of this nation. Yun ang purpose ng temple. Kaya hinihingi niya, Lord, please bantayan mo lang po itong temple na to. Dito sa templo po kaming ito nananalangin. Dito po kami pumupunta para mag-pray. Yun yung purpose ng temple. Hindi ito meeting place ni God at ng tao. No. This is a sacred place of prayer to show that all the people in the world, that Israel is separated from other nations. Na ang Israel ay mayroong isang bayan, Israel ay isang bayan kung saan sila ay sumasamba sa totoong Diyos at nandito yung templo ng totoong Diyos na yun. Okay? Malinaw po ba yun? Hindi yan meeting place ni God sa kanang tao. Okay? Dito hinahandog lahat ng handog. Dito, i-offer ang prayers sa loob ng temple. Ngayon, hindi responsibilidad ni God na puntahan sila doon. Walang responsibility si God na ganun. It is His grace, His sovereignty. Kung gugustuhin niya silang samahan. Yun yung sinasabi ni Solomon. Lord, please, tingnan nyo lang po kami. Makita nyo lang kami. Tumanghod ka man lang. Alam niyo yung word na tanghod? Silip from above. Look at us. Kahit na silip man lang, that is what Solomon is asking God. Okay? Tapos sabi niya, verse 21, "And listen to the pleas of your servant and your people Israel when they pray toward this place." Pakinggan nyo lang po, please, yung panalangin ng mga tao dito sa loob ng temple na yon. Yun yung sinasabi ni Solomon. "And listen from heaven your dwelling place." See? Heaven is the dwelling place of God. Now, Solomon is showing here, sa kanyang passage, pinapakita sa atin dito, ng 2 Chronicles chapter 6, na the temple is in the earth, dito sila nagpipray, and God is in heaven. Pinapakita yung layo, distansya, pagiging makapangyarihan, at hindi natin pwedeng i-require si God. Naintindihan nyo? Ganon yung laman ng prayer ni Solomon. Now in verse 22, "If a man sins against his neighbor and made to take an oath and comes and swears his oath before your altar in this house." Okay, ano na ngayon yung sinasabi ni Solomon? This is also a place of justice. Itong temple na to is also a place of justice.
kung saan kapag nagkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, dito kami magbabati. Sa temple kami magbabati. Sa temple kami magkakasundo. That is what Solomon is saying. Ang sabi niya dito, then hear from heaven and act and judge your servants. Please, Lord, husgahan niyo kami. Okay, pagdating dito, repaying the guilt by bringing his conduct and host on his own head and vindicating the righteous by rewarding him according to his righteousness. So, ang gusto sabihin dito ni Solomon, dito magmi-meet ngayon yung mga may kasalanan sa isa't isa. Sa templo na ito. That is also one of the purpose of the temple. Not just a place of prayer, but a place of justice. And God will be their judge doon sa loob ng templo na yun. Ang inihingi dito ni Solomon, Lord, patayin mo yung may kasalanan at i-vindicate mo yung wala. Yun yung gusto niya sabihin dyan. Okay? Tapos, ano pa? Ano pa ang purpose ng temple? Ano pa yung gusto niyo sabihin? Verse 24. So, una, it is a house of prayer. Pangalawa, it is a house of justice. Ang sabi ng verse 24, if your people Israel are defeated before the enemy because they have sinned against you, and turn again and acknowledge your name and pray and plead with you in this house, okay? Then hear from the heaven and forgive them. This also is a place of asking forgiveness, of asking God for help because they were defeated. Kapag sila ay nalulugi o natatalo sa gera, sa labanan, sabi ni Solomon, dito po kami pupunta pag kami ay natatalo sa gera. Dito po kami pupunta, sabi ni Solomon. Dito po kami pupunta. Okay. Please, Lord, dinggin nyo lang po yung mga pupunta dito sa templo na to. Okay? Tapos ano ba? Sabi ng verse 26, when heaven is shut up, when there is no rain because they have sinned against you, if they pray toward in this place and acknowledge your name and turn from their sins, when you afflict them, then hear from heaven. Okay? So ang sinasabi ni Solomon, kapag nagkaroon kami ng calamity, pupunta kami dito sa templo, dito kami hihingi ng tawad sa iyo. Please, Lord, dinggin niyo lang po kami in this temple. Okay? Verse 28. If there is famine in the land, there is pestilence, there is mildew, locust, or caterpillar, and the enemies besiege them in the land, in their gates, whatever plague, whatever sickness there is, whatever prayer, whatever plea made by any man, by your people Israel, each knowing his own affliction, in his own sorrow, and stretching out his hand toward this house. Toward this house. So, ang pinag-uusapan po is the temple. The temple, the temple, the temple, the temple, the temple of whom? Temple of God in Jerusalem or Israel. Right? This is the first temple na naitayo. So, sinasabi ni Solomon, Lord, please, dinggin nyo lang po lahat ng dudulog dito sa temple na to. Okay? So, kapag may gera sila, pag may pestilence sila, pag may calamity sila, pag may kasalanan sila, pag may prayer sila. Okay? Hindi lang yun. Even the foreigners. Ang sabi ng verse 32, likewise, when a foreigner who is not your own, not of your people Israel, comes from a far country for the sake of your great namesake, and your mighty hand and your outstretched hand, when comes and prays towards this house, kung merong mga dayo, pero gusto nilang mag-pray dito sa bahay na ito, sa bahay dalangin na ito, sa iyo, kung gusto nilang mag-pray. Anong sabi ni Solomon? Hear from heaven, Lord. Please, dinggin niyo po sila. Dinggin niyo po sila. Okay? Sabi ng verse 34, if your people go out to battle against their enemies, but whatever you shall way you send them, and they pray toward this city that you have chosen, and the house that I built in your name, then hear from heaven their prayer. Please, Lord, bago kami sumugod sa gera, pupunta kami dito sa temple na to, magpe-pray kami, Lord, dinggin nyo naman po yung prayer namin. Di ba, paulit-ulit si Solomon? Paulit-ulit siya. Ang gusto niya lang sabihin, ano? Itong house of God na ito, itong temple na ito, ano? Please, Lord, yung mga prayers naman po dito, sana mapakinggan nyo. Please. Please. Okay? Verse 36, if they sin against you, for there is no one who does not sin,
and you are angry with them, and give them to the enemy so that they are carried away captive to the land, far or near. Yet if they turn their heart in the land they have carried captive, repent and plead with you in the land of their captivity, saying, we have sinned and have acted perversely and wickedly. If they repent with all their mind, with all their heart, in the land of the captivity, anong sabi? Verse 39, then hear from heaven. What Solomon is saying here is, Lord, please tingin niyo po yung prayer namin. Pero alam niyo ba that this is not just a prayer, but this is also a prophecy of what will happen to the whole Israel at doon sa templo na yan. Hindi niyo ba napansin na nangyari sa Israel during their history na nagkasala sila at tinalo sila sa gera? And they asked the Lord for help. Hindi ba naalala that there are pestilence that came to them during the times of the kings? And the Lord, what? Naalala niyo yung sinabi dito na when the heaven is shut up and there is no rain? Saan nangyari yun? Naalala niyo ba si Elijah? Naalala niyo si Elijah when there is what? Famine? And how many years na walang rain? Naalala niyo? It happened. Solomon is just praying, but he is prophesying consciously kung ano yung mangyayari sa Israel. And lastly, ang sabi dyan, if they would be captive. Nangyari yan when the time of Nebuchadnezzar, when all the people of Israel became captive. At nung binalik sila ng Panginoon, ano na ang temple? Ha? Ano na ang temple? Sira na. Durog na yung temple. It's a showing that God abandoned them para parusahan sila. Kaya nga na-preach ko sa inyo yung last week, di ba? I know the plans I have for you. Kaya nga na-ipakita sa inyo yon para ipakita ng Panginoon, dadaan kayo sa pagtutuwid ko. Okay? So, yan yung nangyari. Okay? That is what happened in Solomon's prayer. Kaya nga ng verse 41, hinihingi niya, Lord, please, and now arise and go to your resting place, you and the ark of your midst. Ito yung kantang, so arise from your rest and be blessed by our praise. Ito yun. Dito kinuha yun. Yung Oh, the glory. Oh, the glory of your presence. Ito yun. Okay? This is what happened. Okay? So when Solomon prayed, sabi niya, Lord, please, take rest. Sana po, samahan niyo kami dito sa templong ito. And what happened? Alam niyo ba kung ano yung nangyari? Chapter 7. As soon as Solomon finished his prayer, alam niyo kung ano nangyari? Fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices. Saan nang galing yun? Saan nang galing yung apoy na yun? It came from heaven after the prayer of Solomon. What does it mean? Ano ibig sabihin na mayroong apoy na dumating? Ha? If you were there, hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo. Ako hindi ko alam magiging reaction ko. Malamang susubsub ako sa lupa pag nakakita ako ng apoy na galing sa langit at susunugin lahat ng hain doon sa loob ng templo. Sa takot. Okay? And the glory of the Lord filled the temple. Verse 2, and the priest could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord filled the temple's house or the Lord's house. Hindi makapasok yung mga priest. Bakit? Puro usok tapos yung glory ni God. Hindi sila makapasok na mamamatay sila dahil nandoon yung presensya ni God.
Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat kayo when you, lalo na sa mga praise and worship symposium, praise and worship gatherings, o sa mga malalaking gathering, tapos hiningi, Lord, let your presence be with us. Kilabutan kayo. When that happens, mamamatay kayo. Okay? Yan yung sinasabi dito sa scriptures. Okay? When all the people of Israel saw the fire came down and the glory of the Lord of the temple, they bowed down and their faces to the ground on the pavement. Katulad sinabi ko sa inyo, susubsub kayo sigurado. Okay? And worship and gave thanks to the Lord, saying, for He is good and His steadfast love endures forever. Wow. Ganon ka-glorious yung nangyari after the prayer of Solomon. So what happened? Did God grant Solomon his prayer or not? Sure? Granted ba yon? May apoy na bumagsak, granted ba? Sasamahan niya ba talaga ni God ang temple ni Solomon? Then the king of the people offered sacrifice before the Lord. King Solomon offered how many what? 22,000 oxen and 122,000 sheep. Wow, ang daming corned beef nun. Ang daming kaldereta nun. Okay? 22,000 oxen and 120,000 sheep pinatay nila to offer to the Lord. So the king and all the people dedicated the house of God. The priests stood at their posts, the Levites also with the instruments for music to the Lord that King David had made, for giving thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Whenever David offered praises in their ministry, opposite them is the priests, sounded trumpets, and all the Israel stood. So lahat sila nag-worship kay God, nagtugtugan sila, kumanta sila para sa Panginoon. Verse 7, then Solomon consecrated the middle of the court and was before the house of the Lord. So tumayo siya sa harapan nila at inoffer niya yung mga offer na yon. Verse 11. Talon tayo sa verse 11. Nung matapos na ang lahat, natapos na yung celebration, natapos na yung kanilang pag-worship kay God. Verse 11. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house. All that Solomon had planned to do in the house of the Lord in his own house, he successfully accomplished. Then the Lord appeared to Solomon in the night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself a house of sacrifice. So the prayer of Solomon is what? Granted. Wow. Praise God. The plea of Solomon was granted. Pinagbigyan ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, sige, itong bahay na to ang magiging bahay ng handog para sa akin. Tatanggapin ko lahat ng handog na dadalhin dito sa templong ito. Yun ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na titira si Yahweh doon. Hindi. Ibig sabihin is, yun ang magiging handugan para kay Yahweh. Okay? Ano pa nangyari? Verse 13. When I shut up the heaven so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or pestilence among my people. Verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Ngayon, para ho ba sa lahat yung sagot ni Yahweh na yan? Or this is an answer of God to Solomon para sinasabi niya na yes, tatanggapin ko yung mga handog dyan. At kapag nanalangin kayo through this temple, sa temple na to, I will hear from heaven. This is not about a nation na humihingi ng tawad na kahit sinong bansa lang. You know what? Ang problema ng passage na to, pag ginagamit ng marami, lalo na pag kami mga national prayer gathering o interfaith gathering,
Tapos babanggitin yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sinasabi nila, kailangan magsisi ng Pilipinas at i-heal ni God yung Pilipinas. I'm sorry, hindi yun gagawin ni God because this passage is not for the Philippines. Unang-una, hindi tayo ang pinili ng Diyos. Huwag niyong akalain kayo yun. Hindi Pilipinas yun. Okay? Ang church, oo, the church. Pero when you apply this to the church, anong ibig sabihin yan? If my people, the church, will sin, di ba? Sabi dyan, verse 13, I will shut up heaven. Kanino? Sa aking people. Ibig sabihin, kapag pinabayaan ko ang church, pero nagsisi yung church, pakikinggan ko sila. Yun ba yung context? Hindi. This is definitely, the context is for the Israel because this is what will Israel do to their God. Sabi ko sa inyo, this is not just a prayer. This is a prophecy of what Israel will do to God. Tatalikuran nila si Yahweh to the point na tatalikuran sila ni Yahweh. To the point na ipapasakop sila kay Nebuchadnezzar at ipapasakop sila for 70 years. Rudely. Savagely. That's why this passage should not be quoted in any prayer meeting. Because this is not for us. This is for Israel. Okay? Saan ito ginagamit? Lately, ginamit yan when calamity strikes sa Eastern Visayas. What? When Visayas will humble themselves and pray, you will heal their land? Do you think there is no such as godly people in Eastern Visayas? How rude it is para sabihin yan. Na pagka may calamity, kailangan magsisi ng bayan na yon. Kagabi, when I watched Diyos at ang Bayan, nag-init yung ulo ko nung sinabi ng isang pastor, Brother Eddie, meron mo kami ibabalita sa inyo. Ang JIL Church lang po ang hindi natibag dito. Tapos, they quoted 2 Chronicles 7:14. Yan nga ang sinasabi ko eh. Kaya nga, sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people humble themselves to pray, yun ang ginagawa ng Diyos sa mga Diyos. What? Ang Iglesia ni Cristo, hindi nila natibag. Ibig sabihin, maka-Diyos sila? Ang SDA, hindi rin sila natibag. Sabi nga ni Sister Beck kanina, magaling yung pundasyon saka yung mga kontraktor ng mga simbahan na itayo na yun. Okay? Tapos yung sa Bohol, kaya natibag yung mga simbahan doon sa Bohol kasi walang mga bakal yung mga simbahan doon. Di ba? Yes or no? Sa mga probinsya, uso ho, eto if you would be in a province, sa mga churches sa mga probinsya, ang mga ginagamit ng mga bakal doon, sasabihin ko sa inyo, karamihan doon substandard. Nakasama ako sa SOS, Summer of Service, in Batangas, saka sa Laguna, before, when I was still in the Assemblies of God. 1 month, makakapagtayo kami ng church. Okay? 1 month, we will saturate the place, then kailangan within a month, maitayo yung church. Okay? Ang problema doon, substandard yung mga gamit ng mga churches doon. Yung mga bakal na dapat gamitin, hindi na itatayo. Bakit? Madalian eh. Madalian, mura budget, by faith. Okay? So if you would say, na dahil sa kanilang kasalanan, kaya sila sinalanta at kailangan nilang magsisi, that is insensitivity. Tama? They are insensitive. Para sabihin ko sa inyo, bakit yung Iglesia ni Cristo hindi natibag doon? Ay hindi nga nila kinikilala si Christ as God. So godly sila? They repented from their sins? Of course not. Saan pa? Ginagamit ito sa mga national events. Okay? Lalo na after ng eleksyon or bago mag-eleksyon. Para ano? Para ipakita na hindi dapat nagkakaroon ng dayaan. Walang kinalaman yan sa politika. This passage doesn't prove anything about politics. This is for Israel. This is for Israel. Para ipakita sa kanila, sabi nga sa inyo, yung prayer ni Solomon is para, Lord, kahabagan nyo naman itong templo na ito
please samahan nyo naman po. And also, this is also a prophecy. Dahil ang Israel ay tatalikod sa Diyos. Kaya nga sabi ni Yahweh sa kanila, if they will repent, I will hear from heaven. Ang tanong, did they repent before the Lord? Hindi ba pinaubos nga yung 10 tribes? Kaya nga wala na yung 10 tribes at natira na lang yung 2. Kaya nga 2 na lang yung nakabalik. Have you read the book of Nehemiah? Ilan lang sa kanila yung nalungkot na wala na yung templo. Si Nehemiah, si Ezra, sila Daniel, sila Meshach, sila Abednego. Ilan lang sila. They are the downhearted people na natibag yung templo nila. Kaya nga, itong mga iilang ito, sila yung binalik ng Panginoon. Because tinupad ni God yung promise sa kanila, I will bring you back. I will heal your land. At Yahweh did that to them. Binalik ng Panginoon ng Israel, the 2 tribes, the 2 remaining tribes, plus the Levites. Bali 3. Kasi hindi naman kinakount ang Levites eh. So, 3 na lang yung natitira sa Israel nung binalik niya. So, nung hinir ni God, tandaan ninyo hindi pa na-divide ang kingdom nung sinabi ito ni God kay Solomon. Buo pa yung kingdom. Hindi pa na-divide doon sa 10 saka sa 2. Naalala ninyo, nung time ni Solomon, na-divide yan after his reign. During the Rehoboam and Jeroboam era. Okay? Natatandaan nyo yon? Yung anak ni Solomon, si Jeroboam, at si Rehoboam, yung isa na Buam, na nagtayo ng pole of Asherah. Nung natatandaan ninyo, yung inilid niya yung 10 tribes para mag-worship sa temple of Asherah, na-divide yung kingship. Na-divide ng Israel into 2, the northern and the southern kingdom. Okay? At ano lang ang natira? Natira na lang is the Israel. Yung Judah, the Benjamin, and the Levites. Sila na lang yung naiwan. Sila yung ibinalik ng Panginoon sa bayang Israel hanggang sa present day Israel. Okay? Saan pa? Ginagamit din itong passages na to during revival meetings. Okay? Para sabihin sa church, magsisi kayo para presensya ng Panginoon nasa atin para pagpalain tayo muli ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Diba? Ganyan yung ginagawa sa mga revival meetings. Ano nangyayari? Is it correct to quote this during the revival meetings? No. Okay? During prophetic services, kapag meron na namang mga bibitawang mga prophetic services at magagagawa sila ng mga prophetic gestures. Prophetic gestures, halimbawa, iwawagayway yung bandera ng Pilipinas at Israel, tapos pagtatabihin, para ang bayang Pilipinas at ang bayang Israel is at peace. The blessings that God is giving Israel will be given also to the Philippines. Tapos sasabihin, if these people will humble themselves and pray. Foolishness. You know why? Kasi ang gusto lang nila maibsan yung pain na dinadaanan nila right now. That's why they quote these passages. Many pastors quote these passages to give false hope to their hearers. That's the sad truth. False hope po yung nararamdaman o nararanasan ng mga tao sa mga pagkakataong yan. Actually, kung titingnan nyo naman talaga yung passage, talaga namang ang ganda na pinapakita nito kasi nandiyan naman talaga yung repentance. Nandiyan naman talaga yung prayer. Nandiyan naman talaga yung providence ni God. Okay, nandiyan naman talaga yung humility. Nakapaloob talaga dyan. But when you take it out of context, hindi nyo makikita yung real meaning ng passage. This passage shows God's preservation to His people, Israel. Pinreserve niya. Kaya nga naniniwala ko hanggang sa huli, mayroong mga Israelites na masisave. Okay, they are part of the church. Ang Israel is part of the church. Not all Israel. Sabi ng Romans, not all Israel is Israel. Totoo yun. But His promise to them, even sa kingship nga lang ni David, kung mapapansin ninyo, pinreserve talaga ni God yung kingship ni David. Diba? Ganon siya
mag-preserve. How much more yung kanyang promise sa bayang Israel? Ganun niya tinupad yung promise sa kanila that even though they will face 70 years of tragic times with these kingdoms of Babylon, Persia, Medo-Persia, and the Greeks, kahit na ganun pa yung kanilang naranasan, still, God bring them back to their land. Binalik sila sa kanilang bayan. Kaya nga, yung sinasabi na, if my people will call by my name, humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive them their sins and heal their land, is already fulfilled. Dahil binalik ng Panginoon ang Israel sa sarili nilang bayan. This promise is already fulfilled at huwag nyo nang anginin sa inyong mga prayers because you are not Israel. Unless Israelita kayo, babalik kayo doon. May Israelita ho ba dito? May mga kamukha ba ni Shibakar dito? Wala naman. Diba? Wala namang mga Persians na mukhang Persiano rito. Wala naman, diba? So, what I would like you to understand in this passage, okay, Pastor, kung yan pala ang laman yan, para saan yung passage na yan? Anong pinapakita niyan sa atin? Okay? Number 1, ito pinapakita niya. God's preservation to His chosen. Okay? Ibig sabihin, ang Panginoon ay nagpe-preserve sa Kanyang mga pinili. Ibig sabihin, pag pinili kayo ng Panginoon, for sure, hindi niya kayo pababayaan sa anumang situation. That's a wonderful deed before the Lord, or wonderful fact na ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga minamahal. Okay? Pangalawa, when He says a promise, He will indeed do it for sure. Kasi tinupad niya yung promise na ito sa Israel. Binalik niya sila dyan. Pangatlo, God is sovereign. Walang magawa si Solomon kahit na gaano kaganda yung temple. Kung hindi papayag si Yahweh na tatanggapin yung mga handog doon, walang mangyayari. God is sovereign in accepting their prayers. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung titingnan ninyo yung theology ng prayer, prayer is just giving God our plea, our heart cry. It is upon God, kung ibibigay niya yung mercy niya, kung ipagkakaloob yung hinihingi natin o hindi. Okay? So, ano yung tatlong yun? Yung preservation ni God sa kanyang chosen. Pangalawa, He will fulfill His promises. Okay? He will sure fulfill His promises. Pangatlo, God is sovereign. Soberano o kataas-taasan ng Diyos, gagawin niya yung gusto niya at wala tayong magagawa doon. Wala tayong control doon. That's why whenever you read this passage, kapag nabasa niyo yung passage niya, mamangha kayo dahil ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang pangako. Pero huwag niyo yung gamitin, i-quote niyo, Lord, di ba sabi mo, if I repent and humble myself, hindi niyo kailangan gawin yun. Hindi niyo kailangan gawin i-quote yan. Because the fact is, God preserves us. Okay, God preserves us because we are chosen by the Lord. If you are chosen, God will surely hear your prayers. Okay? So kahit na anong plead pa ng Pilipinas, kahit na anong interfaith prayer pa ang gawin at maglululuhol ang marami, wala. Okay? Meron ba intercession na binanggit dyan? Di ba? My people. Oh, hindi sinabing some of the people. If some of the people would pray, hindi. At sabi niyan, if my people, it refers to the whole Israel if they would repent before God. At kung hindi pa sila sinakop ni Nebuchadnezzar, hindi naman sila talaga magkakaganon. O hindi pa sila sinakop ng iba't ibang mga hari, hindi naman talaga nila hahanapin si God. Hindi nila hahanapin si God. Okay? So, hindi po patungkol sa yung calamity ngayon, hindi patungkol yan sa kasalanan. Hindi ba may pwedeng national calamity? Calamity talaga nangyari. Hindi ba dahil sa
sa talaga nangyayari at disaster. Talaga lang naman nangyayari. So pinipilit nating hanapan, sabi nga ni Kuya Jerry, kailangan kasing hanapan ng mga pastor, kailangan magsalita ng mga yan, kailangan nilang hanapan ng dahilan. Depende talaga, nangyayari lang talaga. God permits it so nangyari. Okay? Hindi nito dapat ginagamit sa mga interfaith prayer rally. Kasi hindi naman sinabing intercessions yung ginagamit dyan. Sabi dyan, if my people as a nation. Sa tingin nyo, ang buong Pilipinas, tatalikuran yung kasalanan niya, buong Pilipinas, buo, alert. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Na buong Pilipinas magsisisi, hindi mangyayari yun. Puputi ang uwak, pero hindi mangyayari na buong Pilipinas magsisisi. Okay? Pag nagsisi, kailangan tibagin nyo yung nandun sa EDSA, yung malaking-malaking ali doon na nakatayo. Okay? Pag nagsisi ang buong Pilipinas, kailangan walang ibang totoong pananampalataya, kundi ang pagiging Christian lang. O paano na yung iba? Hindi mangyayari yun. So this is not about intercession. Kasi hindi ito intercession. If my people, who is called by my name. So this pertains to Israel per se. Okay? So unless burahin nyo yung sa Bible nyo, yung Israel, at ilagay nyo Pilipinas. Okay? Sulat nyo Pilipinas. Lord, sabi sa Bible ko, Pilipinas. Okay? So this is not for you. This is for them. At good news, mga kapatid, tinupad na yan ni Yahweh noon pa. Matagal nang nangyari. Okay? What we are waiting is the coming of the Lord. Yun na lang. Okay? So, kung nag-aantay kayo ng isang matinding pagkilos ng Panginoon, walang mangyayaring ganun. Kung hindi babalik ang Panginoon, walang mangyayaring matinding magaganap na pagbabago sa buong mundo. Unless bumalik si Christ. Pero pag bumalik si Christ, anong kapalit? Paghihiwalayin na yung kambing at yung tupa. Wow! Okay? So, yun ang gusto kong pakita sa inyo. Ulit, anong application natin nito? Yung preservation ni God sa kanyang mga chosen or elect. Pangalawa, God fulfills His promises. Tinupad niya yan sa kanila. Pangatlo, the sovereignty of God. Na kahit na anong gawin nating prayer, katulad ng sinabi nga ni Solomon, ang Panginoon ang siyang may karapatan kung diringin niya o hindi yung kanilang prayers. Okay? So, I hope na naintindihan ninyo at naunawaan ninyo at hindi nyo nagagamitin ng walang kapararakan yung passage na yan. Okay? So, tayo po tayo at tayo ay manalangin. Indeed, God, you are wonderful. And we know that you are the great God na tumutupad sa iyong mga promises. And we thank you for that, Lord. Salamat po sa pagkilos mo. Salamat po sa kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kung mag-asala man ang iyong bayan, Panginoon, binalik mo sila. And we are so amazed with that, Lord. It shows us that you are the sovereign God. And Lord God, kahit na yung pabor na hinihingi sa iyo ni Haring Solomon, Panginoon, pinagbigyan mo sila para ma-meet ang iyong bayan sa kanilang worship, sa kanilang prayers. But salamat ng higit, Panginoon, sapagkat nang bumaba ang Panginoong Hesus at nung namatay ang Panginoong Hesus para sa amin, Panginoon, ang templo na ay kami at hindi na yung gawa ng tao, bagkos ang aming mga katawan na. Bagkos kami na, Panginoon, ang church na mismo, O God, is your people. And we thank you for that, O God. Naniniwala kami, Panginoon, tinupad mo yung promise mo sa kanila. At naniniwala kami, Panginoon, ipe-preserve mo ang iyong bayan, gaya ng pagpe-preserve mo, Panginoon, sa iyong church. Pinreserve mo sila noon, naniniwala kami that every one of us will also be preserved by you. Sa lahat ng situation, Panginoon. Mahirap man yung aming tahakin, madali man ito, Panginoon, masakit man, Panginoon, tagutom man, Panginoon, kamatayan man ang aming harapin, your preservation is always with us. That you are the sovereign God
who moves mightily every time, Lord God. And also, Lord God, you fulfill your promises. And we thank you na pinulfill mo yung promise mo sa Israel na yun. It only proves na totoo lagi kapag ikaw ay nangako. Thank you, Lord God. Dalayan ko po na maging matuwid rin ang aming kaisipan patungkol sa mga passages na ito, na maging careful kami na wag namin ito i-quote ng basta-basta, bagkus pag-aralan namin at tingnan namin, Panginoon, yung laman ng mga passages niya. Thank you so much, for you deserves all the honor and praise, Lord God. I leave you and I entrust you, everyone here in this church, oh God, to have a right frame of mind, Lord, right thinking in regards to your words. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.